ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malaking pagkakamali ang plano ni na Patricia at Renan kay Lilet. Ito na ang araw ng patatahimikin nila si Lilet, pero iba ang mangyayari. Ibang tao ang malalagay sa panganib. Abangan natin sa Lilet Matias, attorney at law. Napansin ni Lilet si Paco, pero nailigaw sila ni Patricia na baka crew lang sa restaurant ang nakita nito. Pinagsawalang bahala na lang ni Lilet ang nakita. Busy naman si Patricia sa pagtikim ng inumin kasama sina Kurt at Ramir. Iniwan niya ang cellphone niya sa mesa ni na Trixie. Maya-maya habang nagkukwentuhan sina Lilet at Trixie, nag-message naman si Renan. Pinalitan ni Patricia ang pangalan ni Renan sa contacts niya. Miss Wave ang pinalit niya. Biglang napansin ni Trixie ang message ni Miss Wave. Sabi sa message na malapit na siya sa lugar ni Patricia. Halos narito na. Nagtataka si Trixie dahil sa pagiging close nila ng mami niya at halos lahat ng kaibigan nito ay kilala ni Trixie. Pero namumukod tanging si Miss Wave ang hindi niya matandaan. Nagpaalam si Lilet sa labas na muna siya dahil tumawag si Melissa sa kanya. Walang signal sa loob at minabuti ni Lilet na lumabas ng venue. Mga ilang sandali pa, inabot na ni Trixie kay Patricia ang cellphone nito. Sinabi ni Trixie na mayroong message ang mami niya. Sinilip ni Patricia. Hindi siya nagpahalata. Tinago lang niya ang message. Mga ilang sandali pa, excited si Rena na makita ang setup ng venue para sa isasagawa nilang planong patahimikin si Lilet. Hindi siya na-inform ni Patricia na narito rin sa venue si Lilet dahil bigla ang nagpunta si Ramir kasama siya. Sa sobrang pananabik ni Renan, nagdire-diretso siya sa restaurant hanggang nakita niya si Lilet. Nabigla siya. Hindi niya inaasahan na aabutan niya si Lilet dito. Nagbago ang reaksyon niyang mukha niya. Kung nung una pangiti-ngiti pa siya, nung makita na si Lilet, nanlaki ang mga mata niya. Gusto niyang umatras para hindi siya makita. Hanggang may panahon pa siya. Pinilit niyang magmadali sa pag-atras para hindi siya mapansin ni Lilet. Nagtago siya agad. Maya-maya ay napalingon si Lilet sa lugar ni Renan. Nakapagtago na si Renan. Palinga-linga si Lilet dahil parang nakita niya si Renan sa lugar. Pero hindi na naman siya sigurado. Binaliwala lang naman ni Lilet ang napansin at pumasok na ulit sa loob. Nakasilip naman si Renan sa kanya. Tinatanaw siya at nakangiti na parang nakakaloko. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Ramir. Maagang naghanda sina Vicky at Paco sa venue para ayusin ang mga materyales na gagamitin. Pinagplanuhan rin nila ang timing na gagawin para sa oras ng go signal ni Patricia. Inakyat na ni Paco ang pwesto sa chandelier at kung paano niya yun ibabagsak sa oras na nasa stage na si Lilet para siya ang matamaan ng ilaw. Tinipon ni Patricia sina Vicky at Paco. Kinumpirma niya at chinek kung maayos bang magagawa ng dalawa ang plano nila kay Lilet. Kailangan alam na nila ang mga dapat gawin. Lalong wala ng panahon si Patricia sa anumang pagkakamali ni na Vicky at Paco. Kailangan tugma na ang lahat. Malinis ang trabaho. Mayabang na sumagot si Paco. Ayos na ang lahat. Nag-check na rin siya. Lahat ng gamit niya ay nakumpirma niyang ayos na. Handang-handa na talaga sila. Naghihintay na lang si Paco sa go signal ni Patricia. Gigil na gigil si Patricia kay Lilet. Sinabi niya sa mga tauhan niya na kailangan mapuruhan si Lilet. Kailangan siyang makuryente. Palalabasin nilang aksidente ang pagpanaw ni Lilet. Hindi na sila paghihinalaan pa ni Ramir at Trixie. Nagsipagpwesto na nga sina Vicky at Paco. Nagsimula na rin ang programa. Inaabangan nila ang tamang tiyempo sa pagpunta ni Lilet sa stage. Maya-maya nga itinawag na si Lilet bilang magbibigay ng mensahe para sa tatay niya. Nagpalakpakan ang mga tao. Inabangan si Lilet. Masayang-masaya at proud si Ramir kay Lilet.
Katabi niya si Patricia. Tinawagan agad ni Vicky si Paco para ibigay ang go signal. Kay Vicky magmumula ang go signal ayon na rin sa utos ni Patricia. Sinigurado ni Vicky na handa na si Paco dahil anumang oras papunta na sa stage si Lilet. Siguraduhin na nakatapat kay Lilet ang chandelier para siguradong madadaganan siya nito hanggang sa makuryente. Maya-maya nasa stage na nga si Lilet. Nag-speech na si Lilet. Sinabi niya na maliit lang siya at maliit lang din ang bawat hakbang niya. Pero dahil sa mga natutunan niya sa isang Ramir Ingano, naging malaki na ang hakbang niya. Kung kaya, naabot na niya ngayon ang pangarap niya. Halos mangiyak-ngiyak si Ramir sa mga papuri na sinasabi ni Lilet. Pinagmamalaki niya talaga si Lilet. Nakangiti naman si Lilet kay Ramir. Pinasalamatan niya si Ramir. Dahil sa pagkupkop sa kanya nung bata pa siya, gusto nang umakyat ni Ramir para i-announce sa lahat na anak niya si Lilet. Maya-maya may naririnig si Lilet na parang lumalangit-ngit ng ilaw sa kisame ng stage. Napansin niya na gumagalaw na nga ang ilaw, nagkakalansingan ang mga tunog. Napansin rin ni Ramir ang tinitingnan ni Lilet. Nabigla na si Lilet, hindi na siya makakilos. Samantalang nagsisigawan na ang mga tao. Sinasabihan si Lilet na umalis na sa stage, pero tila nabibingin na si Lilet. Hindi niya alam ang gagawin dahil maliit lang siya. Hindi rin siya agad makakatakbo. Alerto si Ramir sa mangyayari kay Lilet. Alam ni Ramir na mapapahamak si Lilet kung siya ay hindi makakaalis dito. Nagmamadali na si Ramir para saklolohan si Lilet. Pabagsak na ang chandelier hanggang sa tinabig ni Ramir si Lilet para hindi siya matamaan. Inabutan naman si Ramir ng pagbagsak ng chandelier. Sa katawan niya tumama ang ilaw, tumusok sa likod niya. Nagdugo ang bawat tusok. Nagsigawan at natakot ang mga tao. Nagsipagtakbuhan sila papalabas. Sumigaw ng malakas si Lilet. Nabigla rin si Patricia sa ginawa ni Ramir. Hindi na niya napigilan si Ramir. Nagsisigawan rin sina Patricia at Trixie dahil sa nasaksihan nilang aksidente ni Ramir. Huli na ang lahat para sagipin pa nila si Ramir dahil bumagsak na ito sa likod nito. Humingi agad ng tulong si Patricia para makahanap ng sasakyan para isugod si Ramir sa pinakamalapit na ospital. Natataranta ang lahat. Iyak ng iyak sina Patricia, Lilet at Trixie. Natakot rin ang pamilya Matias, pero isa sila sa tumulong kay Ramir para madala sa ospital. Pero dahil napuruhan si Ramir, hindi maganda ang lagay niya. Babawian na rin siya ng buhay dahil sa masama ang tama niya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita pumili tayo sa mga susunod pang episodes.